napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tatantarin ko talaga ng mura itong mga hype na ito eh. Gago! Iniisip ko lang ba na teros eh, ayoko silang mapahiya eh. Pero isipin nyo ba naman, sinong hindi ka manggigigil? Sinong taong hindi manggigigil? Diba? Eto, may una akong papanood sa inyo ha. May una akong video na ipapanood sa inyo. Ang liwanag dito ng sinabi niya. Wait lang, itatype ko lang. Hindi na naman ako prepare eh. Yung Che Guevara, masusunod maging prepare ka na. May payo kay Kibuloy. Eto. Tingnan niyo unang sinabi niya rito wait lang, hindi itong bago. May yung luma. Ito yung 4 months ago. Just to face the question in house. Ito to. Nung una po, dito napaplastikan po ako dito kay Bongbong. Alam niyo nung kasi, nung una, sinabi niya sa interview na sumuko na lang daw si pastor at siya na daw ang bahala. No? Poprotektahan lahat daw. Diba, sino nakakatanda dyan na sinabi niya yon? May pako kabuloy para maiwasan ng malaking gulo. No? Tingnan nyo Ito, wait lang tabi muna natin kasi may ads. Okay. Tingnan nyo ka-plastikan. Tingnan nyo yung pagiging plastic. Tapos ngayon, puta na, lumabas na yung tunay na kulay, guys. Nasa na? Nawala to na eh. Lumabas na yung tunay na kulay. Samantalang dati, ang bite-bite niya pa. Ito, pakinggan nyo pakinggan niya, sabihin niya rito. 4 months ago 4 months ago. Kaya nga itong mga to, ang hirap pagkatiwalaan. Kasi nga, yung, alam mo yung katagang a few moments later. Gago! Dito nyo makikita sa mga pagkatao nila yung a few moments later. Ngayon, mabait, maya-maya iba na. Gago! Panoorin. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang yun. Wala daw mag-assassinate at wala daw safe daw, magiging safe. Ang bait niya pa rito kay Pastor. What why will anyone want to do that? Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paratang ng religious leader na si Apollo Kibuloy na nakikipagtulungan umano siya sa gobyerno ng Estados Unidos upang maipapatay ito. Natanong tungkol dito ang Pangulo bago tumulak papuntang Australia para sa isang state visit. Pinayuhan na lamang ni Pangulong Marcos si Kibuloy na humarap sa mga pagdinig ng Kongreso at sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, isabihin, pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot, hindi siya sumip, mapapakontempt siya. Tapos tuloy-tuloy, mas malaki yung gulo. Sa ganitong paraan, ayon sa Pangulo, magkakaroon ng patas na pagtrato at malilinawan ang mga isyong kinakaharap ni Kibuloy. We're trying to be fair here. Patas sa pagtrato. Tandaan nyo lahat ng sinabi niya. And allowing him Patas na pagtrato. and forum to make his case. So, I think he should take advantage. Dinidinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang ukol sa mga alegasyon ng human trafficking, sexual abuse at violence laban kay Kibuloy at sa grupo nito. Samantala, Ito ngayon. Tingnan nyo siya ngayon. Ito na siya. Ito na siya ngayon. Maliwanag naman yung Ito with Pamilyang Marcos at Kibuloy have always been okay. Wow.
We just don't agree politically. Wow, ha? We okay. At Kibuloy, Aquino pala to. Mali pala yung napindot ko, buisit. Ito. Sa ibang balita, mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito. Bakit wait lang? Mali yung napipindot ko. Asan na yun? Ito nga yun. Yung tinawag niyang pugante. Ito ba yun? Mali pala, mali. Ito, yan. Pagbalita mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang humamon kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na magpakita na. Dagdag pa ng Pangulo, walang masama kung may gustong maglabas ng pabuya para sa ika-aaresto ng pastor. Hindi. Totoo naman yun. Wala naman nagmamasama eh. Gago! Wala naman nagmamasama dun sa pabuya. Ang masama lang yan, sa dinami-daming mga big syndicator, kriminal dito sa Pilipinas, bakit sa isang pastor pa? Gago! Bakit kay Kibuloy pa? Bakit kay Pastor Kibuloy pa? Andiyan yung si Peter Lim. Di ba? Tandaan niyo si Peter Lim, yung kumpare sa kasal ni Tatay Digong na gusto nga patay ni Tatay Digong. Na hindi na rin nagpakita yun. Ayun yung pinakatinaguri ang pinakamalaking sindikato dito sa Pilipinas. Pwede mong ilaan yung 10 milyon para kay Peter Lim. O sino pa? Ang dami pa. Bakit kay Kibuloy? Wala namang problema. Normal yung may mga patong-patong sa ulo. Ang pinakatanong ko dyan, kanino galing yan? Gago! Normal talaga yun. Alam naman namin, hindi naman kami tanga eh. Hindi naman kami tanga eh. Pero aswero sa dinami-daming high profile syndicate dito sa Pilipinas, ba't kay pastor pa? 'Di ba? Yun yung question ng tao. Yung mga tanso vlogger lang naman nagsasalita nun. Yung mga about dun sa parang ano daw, fake news naman sila eh. Gago! Katulad mamaya may papanood ako sa inyo, isang tanso vlogger. Walang sinasabi ang DDS. Pero, ewan ko lang di na kasi ako nanonood kila diyan yung sa ibang vlogger na DDS vlog. Hindi ako nanonood kaya hindi ako update. Pero sa Banateros walang sinasabing ganyan. Mamaya papaano natin. Ito, tuloy natin. Para po sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano ba ang naging pahayag ng Pangulo tungkol kay Kibuloy? Ruth, pumalag si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkwestiyon ng kampo ni Apollo Kibuloy sa pagtanggap ng gobyerno ng tulong mula sa mga pribadong individual para mabuo ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Unang-una, putulin ko kayo. Sige, tuloy na nga natin. Giit kamakailan ni Atty. Ferdinand Topacio, legal counsel ni Kibuloy, sa pondo dapat ng gobyerno kinukuha ang bounty. Dapat din daw isiwalat ng DILG kung sino ang nagbigay ng pabuya. Importante raw kasing malaman kung ano ang agenda nito sa paglabas ng reward money laban sa pastor. Pero sa panayam ng media kanina, sinabi ng Pangulo na wala siyang nakikitang problema sa pagtulong ng mga pribadong individual na mahanap ang isang pugante. Diba? Wala daw problema kung sino daw yung nagbigay ng tulong. Samantalang sinabi niya doon kanina sa video na una kong pinakita sa inyo na sinabi niya na posible daw or kaparang katang-isip daw ni pastor na ipapa siya ng Amerika or nakikipagsabwatan si Marcos sa Amerika para mahuli or madakip si pastor. What if lang naman na mangyari nga na yung nagbigay ng 10 milyon ay galing sa Amerika? Paano nyo diba? Mapapaisip kami. Kasi sinasabi nyo, hindi naman daw masama. What if kung galing sa Amerika yan? Tapos ito ang pinagtataka ko, pugante. Bakit tinawag na pugante si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi alam ko, ang pugante ay galing sa kulungan na tumakas. Yun ang pugante. Ano naman teteng, hindi porket gusto nyo ang bagong Pilipinas or yung sinasabi nyo laging bagong Pilipinas, putang na pati yung salitang pugante, binago nyo na rin. Gago! Di ba? So mamaya, ulitin natin, panoorin mo natin to, papanood natin yung unang video niya. Hamon pa ng Pangulo kay Kibuloy,
magpakita ka na lang. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Bakit hindi? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, Yun na nga ayun na nga Pangulo bakit hindi? Sabi mo, bakit hindi? O nagtatago siya sa pagiging sa batas ng bansa natin, o nagtatago siya mga sa ng mga inosenteng sabi mo. Oh. Una-una, ang tanong nga ng tao, bakit kay pastor kayo nakadepende? Bakit si pastor lang na si pastor? Bakit Bakit ang dami pang mga kriminal na mas dihamak na mas brutal, mas grabe ang ginawa ni tutusin yung iba nga nandiyan sa gobyerno gago! Yung si PhilHealth girl diyan nandiyan din. Yung nabalita pa nung nakaraan, tatakbo nga daw, magbobuo nga daw ng magbobuo ng sariling group sa darating na 25 Senate election para kalabanin kayo. Oh, may mga yung kaso ni pastor ay kaso katulad din ng kaso niya. Bakit yun parang ang kasi unfair kasi. Napaka-unfair kasi nun. Gago! Ruth, sinabi yan ng Pangulo matapos pangunahan ang impounding process ceremony sa Upper Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal nitong umaga. Sabi pa ng Pangulo kay Kibuloy ay sumunod na lamang sa batas imbes na questionin ng gobyerno sa pagpapatupad lamang ng batas. Ruth? Putay na kayo sumisira ng batas Gago! Susundin ng gobyerno para ipatupad ang batas. At dapat wag na lang din nating kontrahin daw ang batas dahil sinusunod lang. Hanip na batas yan. Ang lupit. Malapit na rin itong State of the Nation address ng Pangulo sa July 20. Okay, balikan natin yung sinabi niya rito, history. Eto, balikan natin to. Wait, mamaya, ba't may ganyan? Balikan natin ngayon yan. Tingnan nyo, malay ba namin na dito nagsisinungaling ka lang, na malay namin yung 10 million na reward kay pastor ay galing pala sa Amerika na gustong pumatay kay pastor. 'Di ba? Malay namin kasi tumatanggap kayo ng pera na galing sa ibang tao para lang ipabuya kay para pabuya para sa mga kahuli kay pastor at sa lima niyang kasama. 'Di ba kalokohan? Ito ang liwanag ng sinabi mo dito. Walang negosyo mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Alam niyo yung mga ganitong taktika yung yung kapag tinanong mo yung isang tao, alam niyo minsan taktika to ng magnanakaw May totoo, taktika to. Ang taktika ng magnanakaw, dalawa yan. Dalawa yan guys Ang taktika ng mga magnanakaw. Hindi ko naman sinasabing magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos Wala akong sinasabi doon at hindi rin ako naniniwalang magnanakaw siya. Wala akong sinasabing gano'n, no? Pero dalawa ang taktika ng magnanakaw. Kapag kausap mo. Unang-una, mahalata mo isang tao kapag medyo hindi ka panipaniwala yung sinasabi. Merong isang taktika yan na may patawa-tawa. Yung mga patawa-tawa. Hindi, wala akong kasalanan sa Gago! Gago! Ganon? No, alam niyo yung ganon, no? Isa yan sa taktika. Isa pa yung iiyak. Isa pa yan yung iiyak na wala akong kasalanan. Gago! Wala akong kasalanan sa mga binibintang na yan. Katulad ni Dilima.
Di ba? Laging malungkot pag sa interview. Laging hustisya ang sinasabi. Wala, masalamat. Yan, ayun yung mga taktika ng yung mga taong hindi nagsasalita ng totoo. Katulad lang nito. Walang negosyo mag-assassinate. Kasi assassinate. Wala namang ano yun. O, di ba? Ha? What? Why will Diba? Tapos kapag tinanong mo yung about sa pulburon, sabi niya, Gago! o, ganun, katulad din ito. Wala ka naintindihan sa sinabi niya, sa totoo lang. O, kita niyo kasi puro tawa. Walang negosyo mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What? I mean, why will anyone want to do that? Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Tapos siyempre, kita mo ha, pati yung UNTV walang naintindihan sa sinabi niya. Kaya ang sabi na lang ng UNTV, tinawanan na lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Gago! Oh. Jr. ang paratang ng religious leader na si Apollo Kibuloy na nakikipagtulungan umano siya sa gobyerno ng Estados Unidos upang maipapatay ito. Natanong tungkol dito ang Pangulo bago tumulak. Ngayon, speaking of ipapatay, ngayon unti-unti na hong nagkakatotoo yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Dahil dun sa 10 million reward na yan. Diyan sila nabisto na yung sinasabi nila, lalong-lalo na yung mga tanso vlogger, di ba? Yung sinasabi ng mga tanso vlogger na isa daw kahibangan, kabaliwan lang yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ipapapatay siya. Bakit? Sino ba daw siya? Ganun yung sabi ng mga tanso, lalo na si Chris Ulo, no? Shoutout sa'yo, Chris Ulo. Malapit ka na din, don't worry. Tapos yun, no? Palagi nila yung sinasabi. Ngayon, ito na yung patunay. Putay na. Kung hindi kung hindi totoo ang sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na maraming humahunting para ipapatay siya at alam naman na napakalaki yung patong sa ulo niya na sinasabi ng mga Marcos vloggers na hindi daw yung totoo. Pero ngayon, no, puta na, ikaw kung basta-basta kang tao, kung basta-basta ang tao si Pastor, papatungan kaya ng 10 milyon yan sa ulo niya? Sipin nyo nga maigi yun. Natawa ako nung sinabi niya kay PRD noon na unang maisog na dahil lang sa fentanyl. Kaya daw nagsalita ng bangag si PRD. Walang utang na loob yan. Yun na, wag na natin sabihin yung utang-utang na loob na yan, tapos na ho yan eh. No? Wala ganun talaga. Alam niyo si Dinami kung sige, na-comment nyo na rin naman. Kung usapang utang na loob man about Pastor Apollo Kibuloy at mga politiko, ay ang dami ho. Kaya halos lahat po nang nasa hanay ng Uniteam, yung etong bagong Uniteam ay dumadaan muna yan kay Pastor. Dumaan yan kay Pastor Apollo Kibuloy para makahingi ng tulong sa kanilang pangangandidato. So kung utang na loob lang, hindi tayo magpo-focus kay Marcos. Magpo-focus tayo sa pangkalahatan ng mga tumakbo simula noon at hanggang ngayon na itong mga tumakbo na ginamit or pinakinabangan nila si Pastor Apollo Kibuloy. Yun. Kasi halos lahat, ultimong nasa lineup ni Marcos, lahat yan, pinakinabangan si Kibuloy. Pwera lang yung Makabayan Black na yan. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, may vlog ako dyan. Kasi baka sabihin nyo, asang patunay mo, Jay. May vlog ako dyan na tinutukan ko ng camera ko lahat ng mga picture ng mga kandidato na pupunta sa KOJC. Andyan si N. Nung senator siya. Nung naging senator siya, tumakbo siya ng vice-presidente, tumakbo siya ng presidente. Andyan. Talagang todo kapit to kuyang kay Pastor. At lahat ng mga politiko dyan, yung makikita nyo dyan, sila Tamba,
sila Subiri, sila Chis Escudero, si mga Estrada, lahat. Hindi ko na i-mention pero lahat yan, nandun yung mga mukha nun. Siguro yung makapagalaro yun, nagpa-blessing pa kay pastor yan. Pati din siya. Gago! Marami sila, no? Kaya kung usapang utang na loob sa pagtulong or yung itinulong sa kanila ni pastor, lahat ng mga kandidatong yan. Sila lahat walang utang na loob sila kay Pastor Apollo Kibuloy. So, ngayon, sasabihin, kwento-kwento lang ni pastor yung may kung kwento-kwento lang at pipitsugin lang si pastor, putahin hindi papatungan ng 10 million yan. Sa dinami-daming may mga kaso na mas matataas kay Pastor Apollo Kibuloy, bakit yung mga yun walang patong na 10 million sa ulo nun? Aber? Tsaka ito, sinong tanga? Ito, isipin nyo maigi ito Sinong tanga na magbibigay ng 10 million nang wala siyang magiging kapalit nun? Na hindi siya makakuha ng kapalit. Halimbawa ako yung nagbigay ng 10 million. Halimbawa ako. Kahit sinong negosyante at sinong mayaman na tao dito sa mundo, hindi gagawa ng ganung katangahan. Magsasacrifice ng 10 million or napakalaking halaga para sa isang tao na wala naman siyang mapapala. Gago! Diba? Hindi nga. Kaya nga naging mayaman yung mga yan dahil sa utak ng mga hindi mga tulongges. So kaya may isang tao na sinasabi nila, malay natin, baka ma-Amerika yun. O baka malay natin, baka si Marcos lang din yun. Gago! Kasi malaki naman tubo o diba? Tubong lugaw. Diba? Hindi baka lang naman, baka na. Komedyante. Diba? Ako yung nagbigay. Halimbawa, isa akong businessman. Ito, 10 million. 10 million. Alam ko naman na pag nahuli ko yan, ibigay nyo sa akin yan. Ako magdadala doon sa kung sino man yung naghahawak ng pabuya. Oy, Boss Randel, may galib shoutout, Boss Randel. Ako yung ng pabuya na ako yung magdadala doon sa magkano yung pabuya kay Pastor? 120 million. No? Para lang patayin si Pastor sa ibang bansa. Diba? Ay di tubong lugaw. Magkano lang ginastos niya? 15 million. O 120 million. Minus mo yung 15 million. Di may 105 million pa ang kung sino man yung nagbigay ng na yun. Kung sino man yung nagbigay ng pabuya na yun. Malay natin si Marcos din pala yun. Gago! Di tubong lugaw. Gago! Diba? Tubo pa. Hindi na lugi. Tapos ngayon, shoutout ka Boss Randel and Madam. Maraming salamat po sa blessing. Thank you. Pang kape ito. May kape dito malamig na. Kasi putay na, tubong lugaw talaga yan guys. As ngayon, ngayon yung mga tanso dyan, pahiya kayo. Kasi sinasabihan nyo si Pastor Apollo Kibuloy na, yan, gawa-gawa niya lang yan. Ngayon, puta na, gulat sila, pinatungan ng 10 milyon. Ibig sabihin, talagang may halaga yung tao na yun. Yung 10 milyon na yan, hindi yan nakabase dahil wanted siya. Puta na, ang daming wanted dito sa Pilipinas. Gago! Ang daming wanted dito, brutal pa yung mga ginawa kaysa kay Pastor. Ha? Bakit yun? Walang mga 10 million nakapatong sa mga ulo ng mga yun. Aber? So, ibig sabihin si Pastor, malaki ang halaga ni Pastor Apollo Kibuloy. At ito pa, isa pa nga yung sinasabi na iba na parang gustong ibenta ng mga member ng KOJC. Parang sinisilaw ba nila sa pera yung member ng KOJC na, eto 10 million, ichuchu mo lang si Pastor. Yan din yung isang strategy niyan. So maraming pwedeng pagkaanuan Ngayon, dito mo mapag-anuan na si Marcos,
napaka-plastic na tao. Kasi dito, sinabihan niya pa nga, hindi ko lang mahanap yung isang interview na sinabihan niya pa nga na itong si pastor ay siya daw ang bahala. Ngastos ngayon, may pabuya na. Eto nakikita ko dito parang darating na to yung shoot to kill. Oo. Wag naman sana mangyari pero yan ang yan ang pupuntahan niyan pero wag naman sana mangyari. Hindi naman ho natin pinagdarasal na mangyari. Sana hanggang ganyan pa rin na may patong, sige, may patong sa ulo. Pero mahirap pa rin mahirap lang magsalita Diba? Grabe ka plastikan ng gobyerno natin ngayon. Ngayon, ganito sila ka-plastic. Maliwanag naman yung last part of until the presidency of Noynoy, talagang we were on other sides of the political eye. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. What the reports did not say is that assistant for something. Puta na yung yaman ng Aquino, kakailanganin nila yung tulong ni First Lady. Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa. Ninamin na. Ano daw? Lamang. Si Lisa, kailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. Ay, hindi. What the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepina, the eldest brother of Cory. So they are related. Kaya hindi naman nakakapagtaka. Kilala niya yung mga pamangkin niya very well. So and so they came at Hindi talaga nawawala yung dot niya, no? biyahe sila. Bumalik. Dito inamin na ni Marcos na itong si former President Lisa Marcos ay kamag-anak talaga. Oo nga pala. Wait lang, bakit ko pala to? Bakit ko pala idinugtong dito to? Mamaya na pala to kasi karugtong to. Karugtong pala yan nung video natin mamaya. Kalimutan ko yun Lapit no? BBM pa. BBM pa mo. Hoy, Ma'am Reggie, maraming salamat. BBM pa mo. Gago! Balae pala niya si Cory. Tangina magbalae. So, ibig sabihin, kaya pala okay na sila ng Dilawan. Tangina, nakakasuka yun, no? Tana. Binaboy mo pamilya ko. Tapos, tangina. Hindi pa pwede sa akin yun. Bababuyin mo pamilya ko, tapos magiging close tayo. Gago! Patayin ko kayo lahat. Gago! Hindi man sa pero hindi ko kayang gawin yan. Totoo talaga lahat sinabi ni PRD na may bagahe yan si BBM mo nga. Unti-unti na lumalabas. Alam nyo, hindi na nga wala na nga talaga Hindi na Duterte, hindi na ibang tao ang naglalabas ng baho ng Marcos, kundi sila na mismo. Baka anak ni Cory yan. Ay, naku po, yan ang mahirap yan. Tapos, anak pala talaga ni Anak pala talaga ni Cory si Marcos. Kaya pala hindi sila nagkatuluyan ni Chris Aquino. Gago! Chismoso ka, Jay. Jay, chismoso ka. Kayo, ano masasabi nyo doon? Puro na lang si Pastor. Ay, nako. Wala na ibang nababalita ngayon sa media, no? Pastor Quiboloy, Duterte, Mayor Alice Goo, Pastor Quiboloy, Duterte, Pastor, Quiboloy,
Kibuloy, Duterte, wala na, no? Dilaw ang dugo. Nanggaling na din sa bibig nila na magkakampi na ang dilaw at pulawan. Alam nyo, ito wala naman tayong, hindi naman, masaya din naman ako na wala namang gulo na sa kanila. No? Hindi naman natin sinasabi na, ay mag-away pa rin kayo kasi noon pa naman magkaaway kayo eh. Hindi naman natin sinasabing gano'n. Maganda naman din sana to. Kaso ang pangit lang ho dito, ang pangit lang hong tingnan na dati kayong nagduduraan, ngayon naghahalikan na kayo. Gago! Diba? Tayo na grabing paninira ang ginawa ng mga Aquino sa Marcos. Tapos, putangin na. Hindi naman natin sinasabi na kaawayin ng Marcos. Maganda rin naman din yan. Pero, huwag nyo idamay ang Pilipinas. ang ano kasi, nangyayari kasi ngayon, ang expect nating lahat ay panahon, nung panahon ni kung ano yung nakikita nating panahon ngayon na panahon ni Marcos, yun yung panahon ni Cory noon or panahon ng mga Aquino. Kung ano yung gawain ng mga Aquino noon, nakikita natin ngayon. Na dapat ay hindi naman talaga natin ine-expect na ang expect natin lahat ng kagaguhan, katarantaduhan ng mga Aquino na ginawa ng Aquino sa Marcos talagang itatama na ni Bongbong, pero wala nga. Nagulat pa tayo na kung ano yung gawain ng mga dilawan noon, ayun na yung gawain nila ngayon. Nakakala natin tapos na tayo, wala na tayo sa mundo nung panahon ng mga dilawan na puro corruption. Yun pala, hindi pa pala. May mas malala pa, yung pula. Saklap, no? Ouch. Diba? Tangina. Yun pala, magkamag-anak naman pala. Sana, bilang mayaman ako. Bilang mayaman, alam ko naman na maraming magkakagusto sa akin. At alam ko naman din na may magugustuhan pa akong iba. Mamahalin ko ang isang tao na kamag-anak ka ng bumastos ng tumarantado sa pamilya ko. Hindi ko gagawin yun. Para mo nang inapakan sa muka ang mga magulang mo nun. Ngayon, dito na magkakaroon na siguro, nung panahon ni Senior Marcos at panahon ni Ninoy Aquino, tama ba? Ninoy Aquino, nalilito kasi ako. Ang pangalan sa mundo, bakit magkatunog pa? Benigno, nung panahon ni Benigno Aquino Senior at ni Marcos Senior, siguro nung mga panahon na yun, totoo pa eh. Totoo pa na naglalabanan ang mga Aquino, ang mga dilawan at ang pulangaw. Pero nung panahon ni Marcos, wala na pala talaga. Tapos na ang laban ng dilawan at pulangaw. So, ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi ko nung nakaraan na matagal na tayong pinagluloko ng mga yan. Gago! Pinapakita lagi nila na sila lang naglalaban, ito ganyan. Siraan sila, kaliwat kanan. No? Kasi ang ano lang naman, puro lang naman, halos lahat naman na naging presidente, puwera lang kay Erap, tsaka kay Duterte. Halos lahat ng naging presidente ng Pilipinas, tuta ng Amerikano. Gago! Di ba? Tuta ng Amerikano. Kaya mapapaisip tayo na talagang pinaglaruan lang nila yung mga Pilipino.